Makulit na bata, aksidenteng nabato ng dumi ng kalabaw ang spoiled brat na bumisita nga sa probinsya nila at pinagtawanan pa ito. Pero ito pala, ang ina nila. Paano nga ba nangyari ito? Sabi nila, sa buhay daw ay may isang tao na darating sa buhay natin at mamahalin natin ng sobra. Yung taong papangarapin na nating makasama sa lahat, mapahirap man, lungkot at saya. At mawalay man daw tayo sa taong ito ng mahabang panahon, ay tadhana rin ang mismong gagawa ng paraan para sa tamang panahon ay muli natin silang makita at makasama. Paano nga ba nagsimula ang kwento? Alamin natin. Oh my gosh, this is unbelievable. Wala na bang ibang mas maayos pa na pwedeng daanan kesa dito? Napapangiwi na nga lamang na saad ng babae habang tinatahak ang bako-bako at maputik na bukid kasama ang sekretarya niya. Nagtanong-tanong na po ako sa mga taga rito bago pa tayo nagpunta, Miss Kat. Pero ito lang daw ang talaga eh. Sagot naman ng sekretarya niya. Siya nga pala si Catherine Sanchez, o mas kilala sa tawag na Kath. 26 years old at graduate nga ng kursong Business Management. Nagmula siya sa pamilya na kilala pagdating sa real estate business. Sila kasi ang nagmamay-ari ng Sanchez Empire, ang real estate business na itinayo nga at napalago ng kanyang lolo at talaga namang kilalang kilala ito. Goodness, I can't believe this. You should have warned me, Mia. Alam mo na ganito ang dadaanan natin pero hindi mo man lang ako sinabihan? Sana man lang inabisuhan mo ko nang hindi ako nag-heels, di ba? Giit pa nga niya dahil nakatako nga ito sa putikan. Lavern lang, Miss Kat. At least pretty at aura ka pa din, di ba? Wika naman ng sekretarya niyang si Mia pero napailing na nga lamang siya at hindi ito pinansin. Ilang taon ding nanirahan sa Italy si Kat, kasama ilan sa mga tao, tito, tita at mga pinsan niya. Ilang linggo pa lamang mula nang bumalik at umuwi nga siya dito sa Pilipinas para nga tulungan na nga ang lolo niya sa pagmamanage ng Sanchez Empire. At ito ang unang project sa kanya ng lola niya. Kasalukuyan siyang nasa maliit na probinsya ng San Agustin. May napupusuan nga kasing lupa dito ang lolo niya na nais nilang patayuan ng bagong subdivision. Ang kaso ay ayaw daw itong ibenta ng may-ari. And to prove her worth and capability to manage their business ay kailangan nga niyang makumbinsi ito na ibenta nga sa kanila ang lupa. Alam mo, kung sino mang nagmamay-ari ng lupa, he or she better agree na ibenta ito sa atin. Hindi birong tahakin ang daan dito ah. Gosh, nakaka-stress, nakakawala ng ganda at poise. Saad pa nga niya, kaya mahinang natawa ang sekretarya. Balita ko, miss. Binata at gwapo daw ang may-ari ng lupa eh. Gamitan mo na lang ng charm mo, tiyak ibebenta kagad sa iyo ang lupa. Sagot pa nga nito. Hindi nga nakasagot ang babae at nagpatuloy na nga lamang sa hirap na pagtahak ng daan. Maya-maya pa ay napadaan nga sila sa parte kung saan nga may mga bata na naglalaro sa sakahan. Wala naman sanang balak si Kat na pansinin ng mga yon pero laking gulat niya nang may tumama na kung ano sa mukha niya. Pababa sa leeg at dibdib ng suot nga niyang kulay asul na bestida. What the? Gulat na usal nga niya. Hala, Miss Kat, ayos ka lang ba? Nag-aalala nga na tanong ng sekretarya. Nung una inakala nga niyang putik yun pero biglang nanlaki ang mga mata niya nang may maamoy nga na hindi kaaya-aya. Oh my gosh! Ew! Agad na sigaw nga niya at dala ng labis na pandidiri. Nawalan siya ng balanse at natumba sa putikan. At imbes na tulungan nga siya ng mga bata, pinagtawanan pa talaga siya ng mga to. It's not funny! Naiirita pa nga na sigaw niya habang tinutulungan nga siya ng sekretaryang tumayo kaya agad na natigilan ng mga to. La,
Ang sungit naman nito, ang arte-arte. Bak lang naman ng kalabaw yan Pataba kaya yun sa mga tanim ng gulay namin. Bulong pa nga ng bata na aksidenteng nakabato sa kanya ng dumi ng kalabaw. Puno ng putik ang suot nito. Malamang dahil sa paglalaro. Sa sakahan pero sobrang cute pa ring tignan. I don't care. Hindi pa rin tama ang ginawa nyo. Do you even know what you did? Naiirita nga na sagot naman niya. Hala, ano daw ang sabi? Hindi ko gaanong naintindihan. May English kasi. Narinig nga niyang bulong ng bata sa mga kasama at kalaro nito. Hindi maintindihan ni Kat kung bakit tila bumilis ang tibok ng puso niya nang makita ang mukha ng napaka-cute na bata. May isang tao kasi siyang nakikita sa mga mata nito. Isang tao na sobrang naging laki ng parte sa buhay niya noon. Bago pa nga siya magpunta ng Italy. Anong nangyayari dito? Tanong nga ng isang familiar na boses. Kaya agad natigilan si Kat at napalingon sa lalaking paparating. Literal siyang napanganga sa gulat nang makita ang lalaki na tinutukoy nga niya sa kanyang isip. Papa! Sigaw nga ng batang lalaki. Tapos ay tumakbo nga palapit sa ama nito at yumakap sa binti nito na parang nagtatago habang nakatingin kay Kat. Drake? Halos pabulong pa nga nausal ni Kat sa pangalan ng lalaki. Nakita niya kung paano nagtiimbag ang ito na parang nagulat din at hindi makapaniwala na nasa harap nga siya nito ngayon. Pero una rin itong nag-iwas ng tingin at tinignan ng anak. Jacob? Anong nangyari? Anong ginawa mo, anak? Mahinahong tanong nga ng lalaki sa bata. Hindi pinapansin ang pagbangkit ni Kat sa pangalan niya. Napanguso naman ang bata na parang ayaw sumagot. Jacob, anak? Nagtatanong si Papa, hindi ba? Mahinahon na wika niya. Sorry po, Papa. Naglalaro lang naman po kami. Hindi ko naman po sinasadya na mabato po siya ng dumi ng kalabaw. Nakanguso na tugon nga ng bata, kaya marahang tumango na nga lamang ang lalaki. Hindi ba't sinabi ko naman sa inyo na huwag kayo dito naglalaro at huwag nyo ring paglalaroan ng mga yon kasi marumi pa din yun. Magsorry ka. Wika naman ng lalaki. Sorry po, hindi ko naman po sinasadya Yung kalaro ko pong si Buknoy po dapat po ang babatuhin ko. Kaso, nakaiwas po siya. Kaya sa inyo po tumama. Sorry po talaga. Agad na wika naman ng bata, kaya muling binalingan ng tingin ni Jake ang babae. Pasensya na sa nagawa ng anak ko. Seryosong saad pa nga nito. Hindi. Ayos lang. Puno ng kaba na sagot nga ni Kat. Hindi niya alam kung bakit sobra nga siyang kinakabahan. Sigurado ka, miss? Ayos ka lang? I mean, puno na ng putik ang suot mo. Tapos medyo mabaho ka na. Saad naman ng sekretarya niya. Kaya parang nga siyang natauhan. At agad na pagtantong tama ito. Sobra siyang nakaramdam ng hiya. Sa unang pagkakataon kasi, na muli silang nagkita ng lalaki. Pagkatapos ng maraming taon, ay ganito pa nga talaga ang itsura niya. Hindi, ayos lang talaga. Pabulong pa nga na sagot niya, habang nakatitig pa rin sa gwapong mukha ng lalaki, na kahit maruming pangsaka rin ang suot ay sobrang gwapo pa rin talaga. Kamusta? It's been a while. May anak ka na pala? Puno ng kaba na tanong nga ng babae, kaya nagtaas ng isang kilay ang lalaki. Oo, anak ko. Maiksi pero may halong diin na tugon naman ng lalaki. Para namang sinaksak ng kung anong matalim na bagay ang puso nito dahil sa narinig. Hindi niya alam na nag-asawa at anak na pala ang lalaking naging parte ng buhay niya. Samantalang siya, may mga pagkakataon na pakiramdam niya kahapon lang ang mga nangyari. Pero mabilis siyang umiling. It's been years since the last time he saw Jake at dapat ay galit nga siya dito. Pwede kang maligot maglinis ng katawan sa bahay. Malapit lang naman ang bahay namin dito. Wika nga ni Jake. Sumunod na lang kayo sa akin. Dagdag pa nga nito bago binuhat ang bata.
Bago pa nga siya nakasagot, tumalikod na nga ang lalaki at nagsimula ng maglakad. Sunod-sunod na paglunok naman ng laway ang ginawa ni Kat. Habang pinapanood ang likod ng lalaki na naglalakad na nga palayo. Kilala mo Miss Kat? Ang pogi, grabe. Bulong nga ng sekretarya niya. Huminga na nga lamang ng malalim si Kat at hindi na sumagot. Tapos ay nagpa siyang sumunod sa lalaki para makapaglinis na nga ng katawan. Ilang sandali pa nakarating naman na sila sa isang bahay. Mukhang matandang bahay yun. Up and down pero gawa sa kahoy ang taas. Magaan sa loob ang aura ng bahay dahil sobrang presko ito at tinitignan talaga refreshing. Nasa kaliwang banda ang banyo. Yung pinto malapit sa may kusina. Ito na munang gamitin at isuot mo tapos iwan mo na lang dito ang narumihan mong damit. Lalabhan at lilinisin ko. Kasalanan naman namin eh. Uwi ka nga ni Jake sa kanya maya-maya pa. Na lumabas nga mula sa isang silid. Dala ang mahabang bestida na bulaklakin. Mukha yung pangmatanda at pangmanang, ayaw man sana niyang isuot, wala naman siyang choice. Salamat. Tanging naisagot na nga lamang niya, bago nagmamadaling pumasok sa banyo para nga makapaglinis na ng katawan. Umabot siguro siya ng halos kalahating oras sa banyo bago siya nagbihis at nagpa siyang lumabas. Pagkabukas nga niya ng pinto, agad na bumungad sa kanya si Jake na seryosong nakaupo. Sa hapag na tila ba, hinihintay siya. Salamat nga pala dito sa damit ha. Pakisabi na lang din sa asawa mo na. Salamat. Ibabalik ko rin kaagad pagka uwi ko sa Manila. Ipapadala ko dito. Mababa ang boses nga na saad niya. Kaya agad na napatingin sa kanya si Jake na seryoso pa din. Bigla naman siyang kinabahan nang tumayo ang lalaki at hinarap nga siya nito. Wala akong asawa. Sa nanay ko ang damit na yan. Anong ginagawa mo dito? Hindi ka na dapat nagpunta pa dito. Mahina pero puno ng diin na wika ng lalaki, kaya bahagyang umawang ang labi niya. Hindi niya maintindihan kung bakit tila galit ito sa kanya. Samantalang siya ang dapat magalit kay Kat. Basta na nga lamang siya nitong iniwan at sinukuan noon. Kung iniisip mong nandito ako para sa'yo, well, you're wrong. Hindi ko nga alam na dito ka pala nakatira. Giit naman niya. At gusto mong maniwala ako sa'yo? Sa laki ng Pilipinas, dito pa talaga tayo magkikita pagkatapos ng maraming taon? Saad nga ng lalaki, kaya agad siyang nakadama ng iritasyon. Oh, come on! Don't be so full of yourself. Ano namang akala mo? Habul-habulin pa rin kita? Hindi na tayo mga bata, kaya wag ka nga magpatawa. You know what? Believe what you want to believe. Wala naman akong pakialam eh. Na hindi ko nga alam kung bakit nagpapaliwanag ako sa'yo. Matari na saad nga ni Kat. Pero sino nga ba si Jake sa buhay niya? Well, ito lang naman ang una at huling lalaki na minahal niya. 4th year college siya nang makilala niya ang lalaki. Everyone in the university knows her. Bukod kasi sa maganda, mayaman pa. Ang kaso, hindi katalinuhan pagdating sa ACADS. Maaga namang naulila dahil sa nasangkot sa car accident ang mga magulang, sobra naman siyang inaalagaan ng lolo't lola niya. She was a spoiled brat. Nasanay na nga sa murang edad at nakukuha ang lahat ng gusto. Jake, on the other hand, came from a very humble family. Probinsyano, scholar ng prestigyosong universidad na pinapasukan din niya. Captain ng basketball team at gwapo. Dahil graduating student si Kat, kailangan niyang pumasa sa isang failing subjects. Inutusan nga ng isang prof nila si Jake na i-tutor siya. Okay lang naman kay Kat yun. Nung una ay purong tutor lang ang dahilan kung bakit nagkikita sila tuwing hapon, but Jake, na-curious nga siya and got her interest too. Sa dami kasi ng lalaki na nagmula sa kilala at mayayamang pamilya ang nagkakandara pa na makuha ang atensyon niya. Iba itong si Jake. Tila ba, wala itong pakialam kung sino siya at hindi man lamang nagagandahan sa kanya.
Hanggang sa ang curiosity at interest na nararamdaman para sa lalaki ay mas lumalim pa. Nahanap na lamang niya ang sarili na nahuhulog nga dito. Pero hindi pa rin talaga siya pansin ng lalaki. Kaya naman siya na mismo ang nagpapansin at mukhang siya na nga rin ang nanligaw. Kasi ay siya ang naghabol-habol dito noon. Ang kaso, sinabi sa kanya ni Jake na ayaw nito sa maarte at spoiled brat na kagaya niya. Kaya naman pilit binago ni Kat ang sarili. Mukhang napansin naman ni Jake yun. Hanggang sa lumipas pa ang ilang buwan, unti-unti na nga rin siyang nagustuhan ng lalaki. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit nandito ka? Okay naman ang buhay namin dito eh. Maayos at masaya na kaming wala ka. Kaya bakit nandito ka pa ngayon? Bakit ka pa bumalik? May halong galit nga na tanong ng lalaki. Kaya tila bumalik siya sa reality mula sa pag-alala nga ng kung paano nga nagsimula ang kwento nila ni Jake. My goodness Jake, hindi ba ang sabi ko nandito ako hindi para sa'yo? E define kung masaya ka na sa buhay mo. Ano naman paki ko? For goodness sake, itigil mo nga ang pag-assume na nandito ako para sa'yo. Iritadong giit ng babae. Pero agad ding natigilan ng may mapansin nga sa sinabi ng lalaki. Wait, anong sabi mo? Masaya na kayong wala ako? What do you mean? Sinong kayo? Nanlalaki ang mga mata at kinakabahan na tanong niya. Agad namang nagtiimbagang ang lalaki dahil doon. Sino pa ba? E di ang batang tinalikuran at iniwan mo sa akin dahil lang natakot ka sa mahirap na buhay na pwede kong ibigay sa'yo. Madiin at puno ng galit na sagot nga ni Jake. Kaya literal nga siyang napanganga. Noong nalaman ng lolo ni Kath ang tungkol sa relasyon nila ni Jake, ay nagalit ito at ilang beses siya nitong inutusan na makipaghiwalay sa lalaki. Pero hindi nakinig si Kath hanggang sa pinalayas at itinakwil siya ng lolo niya kaysa mapahiya daw niya ang pamilya nila sa ibang tao. Sobrang nasaktan si Kath sa nangyari pero tinanggap, tinulungan at kinupkop siya ni Jake. Magkasama silang nanirahan sa maliit na apartment ng lalaki sa Maynila. Doon din niya naranasan na mamuhay ng sobrang simple pero masaya. Nakontento si Kat sa ganung buhay kasama si Jake. Kahit pa hindi ganun ang klase ng buhay na kinamulatan at kinalakihan niya. Magkasabay silang nakapagtapos ng kolehiyo at umakyat ng stage. Ilang linggo pagkatapos noon, habang pareho silang naghahanap ng trabaho, ay nalaman nila na nagdadalang tao na nga siya. Siyempre, ay sobrang saya nilang pareho. Dahil din doon, napagpasyahan ni Jake na hindi siya pagtrabauhin at mas ilagaan at inispoil lang siya ng lalaki. Noong 8 buwan na ang tiyan niya, sa kasamaang palad ay nasangkot siya sa isang aksidente. Nabundol kasi siya ng van habang papunta sa opisina kung saan nagtatrabaho si Jake para sana dalhan ng lalaki ng lunch. Dahil doon ay kinailangan niyang mag-undergo sa emergency cesarean. Alam ni Jake na hindi sapat ang konting naipon sa pagtatrabaho bilang HR staff. Kaya naman mabigat man sa loob ay lumapit siya sa lolo ni Kath at nakiusap nga na tulungan sila nito. Hindi naman nagdalawang isip na pumayag ang matanda. Iyon pala ay may hindi ito magandang plano. Hindi. Now you just crossed the line, Jake. Wala kang karapatan na ungkatin o banggitin man lamang ang tungkol sa anak ko kasi ikaw ang tumalikod nang nawala siya. Na para bang kasalanan at ginusto ko ang nangyari. Kaya wag na wag mo siyang babanggitin para lang manalo sa argumento mo na nonsense. Puno ng galit at naluluha nga ang mata, nasagot niya. Anong nawala ang sinasabi mo? Ikaw ang nawala. Kat, kasi iniwan mo siya. Kasi iniwan mo kami. Hindi ba napapagod at nagsasawa ka na sa mahirap na buhay na meron ako? Giit pa nga ng lalaki. Shut up. Our son can't be alive, okay? Kasi nakita ko ang katawan niya. Binurol ko siya
inilibing. At nung mga panahong yun wala ka. Kasi basta mo na lang akong tinalikuran dahil sa pagkawala niya. Bakit? Dahil ako ang sinisisi mo. Sa tingin mo ba? Kinusto kong mawala ng anak? Dagdag nga ng babae. Bahagya namang napaawang ang labi ng lalaki dahil sa narinig. Kitang-kita kasi niya ang labis na sakit at hirap sa reaksyon nga ni Kat na ngayon ay umiiyak nga sa harapan niya. Kaya naman huminga siya ng malalim. Pilit na pinapakalma ang sarili. Nung panahong nasa ospital ka, ibinigay ng lolo mo sa akin ng bata. Sinabi niya na ayaw mo daw sa anak natin. Kasi na-realize mo na hindi ka pa handang maging ina at nagsasawa ka na sa buhay mahirap kasama ako. Na gusto mo nang bumalik sa buhay na kinalakihan at kinakasanayan mo. Kaya ayaw mo na kaming makita. Sad nga ng lalaki kaya mas lalong napaiyak. Si Kat. Stop lying. Alam ko na hindi naging maganda ang pakikitungo sa'yo ni Lolo at oo, hindi siya perpektong tao. Pero hindi niya magagawang sinasabi mo. Hindi sa akin. At mas lalong hindi sa anak ko kasi kadugo pa rin niya yun. Apo niya yun. Patuloy nga ang pagluha na sagot niya. Bakit hindi mo siya tawagan at tanungin mismo? Naghahamon nga na tanong naman ni Jake at tila confident nga talaga ito. Agad namang napayoko si Kat kasi kilala niya ang lalaki. Matalinong tao si Jake at hindi ito mahilig gumawa ng kasinungalingan at mga kwento. Noong ibinigay nga niya sa akin ng bata, hindi ako naniwala na kaya mong gawin yun. Ilang beses kitang sinubukang puntahan at lapitan pero hindi ko magawa kasi ikaw din na mismo ang nagpapaharang sa akin sa mga bodyguards niyo. Kilala kita eh. Alam ko kung ano ang gusto mo. Ikaw mismo ang gagawa ng paraan na makuha yun. Iniisip ko noon na baka pakanalang ito ng lolo mo kasi nga ayaw niya sa akin. At hinintay kita, Kat. Hinintay kita. Sabi mo, mahal mo ko. Nagtiwala ako sa pagmamahal na yun. Kasama kong naghintay sa pagbabalik mo ang anak natin na wala pang muwang sa mundo. Nagtiwala ko na hindi mo kami magagawang tuluyang talikuran ng anak natin. Pero nagising na lang ako isang araw na balita na wala ka na umalis ka na daw. Papunta sa ibang bansa. Natuluyan mo lang kaming iniwan at tinalikuran ng anak mo. Mahaba at puno nga ng hinanakit. Nadagdag pa nga nito. Mariin namang napapikit at napailing-iling si Kat. Kasi ay sobrang bigat ng puso niya. Hindi nga siya makapaniwala sa mga nalaman. For many years, nabuhay nga siyang iniisip na nawalan siya ng anak at iniwan nga ng taong pinakamamahal niya. Pero parang pakanalang pala ng lolo niya ang lahat. Hirap na hirap siya sa paghinga. Dala nga ng labis na sakit na nararamdaman niya dahil sa mga nalaman. Nang magising ako sa ospital, sinabi ni Lolo na hindi daw nakasurvive ang bata sa aksidente. Ayoko maniwala, pero may katawan silang pinakita sa akin. Sobrang sakit at sobrang hirap kasi wala ka sa tabi ko nung mga panahong yun na nagluluksa ako. Ang sakit lang kasi sabi mo mahal mo ko. Pero nung mga panahong umiiyak ako at nasasaktan, wala ka. Na hindi ka minsan man lang nagpakita. Basta ang sinabi ni Lolo sobra daw ang galit mo nung gabing nalaman mong hindi nakaligtas ang bata at basta ka nalang umalis. Napapaus pa nga ang boses na tugon niya. Dala ang labis na panghihina, napaluhod na nga lamang siya sa lapag. I don't know. I'm sorry. I didn't know. Kung alam ko lang, hindi sana ako pumayag sa gusto ni Lolo na magpunta sa Italy. Kung alam ko lang sana gumawa ako ng paraan para napuntahan kayo kaagad. Pero sobra akong nasasaktan. Gulong-gulo. Nung mga panahong yun, sa pagkawala ng bata na matagal kong dala sa sinapupunan ko. At sa basta mo nalang pagtalikod sa akin na para bang sinisisi mo ko. Hindi ko na alam kung anong iisipin nung mga panahong yun. God knows. Nasa loob ng maraming taon, sinisi ko rin ang sarili ko and I was so young back then. I was hurt and devastated. And depressed. Nakayuko tumiiyak nga na sa adpa niya. Agad ding may numuong luha sa mga mata ni Jake.
Sa loob kasi ng maraming taon, nabuhay nga siya. Dala nga ang galit sa babae. Ngayon, malinaw na nga sa kanyang lahat. Pareho lang pala silang naging biktima. Hindi alam ni Jake kung anong pumasok sa isip niya, pero dahan-dahan nga siyang naglakad, papalapit nga sa babae. Lumuhod nga sa harap nito, tapos marahan nga niya itong niyakap. Nabuhay ako sa maraming taon na dala ang galit na nararamdaman ko para sa'yo. Kaya nagsikap ako, Kat, para kapag nagkita tayo ulit, hindi man ako kasing yaman ng pamilya mo, may pamumuka ako pa rin sa'yo na may narating nakot na bigyan ng maayos na buhay ang anak natin, kahit na mag-isa lang ako. Sobrang hina at napapaus pa nga ang boses na saad nito. Sorry, hindi ko alam na pareho lang pala tayong naging biktima ng pagkakataon. Dagdag pa nga nito, bagay na kinagulat nga ng babae kaya agad itong nagaangat ng tingin. Anak ba talaga natin siya? Gusto ko siyang makilala, Jake. Gusto kong maging parte ng buhay niya. Alam kong huli na para bumawi pero gusto kong malaman niya na hindi ko siya iniwan at tinalikuran kaya please, nagmamakaawa ako sa'yo. Gusto ko siyang makilala. Umiiyak nga na pakiusap nga ng babae. Napalunok naman ng laway ang lalaki bago pilit na ngumiti at tumango. Of course, makikilala mo siya. Magiging parte ka ng buhay niya. Sagot pa nga nito kahit napapaano ay medyo gumaan ang loob ni Kat sa narinig at maging sa mainit na yakap sa kanya ng lalaki. Pilit man na pinakalma at inayos ni Kat ang sarili dahil ayaw nga niyang humarap sa batang si Jacob na umiiyak. Kahit pa alam niya sa sarili na kapag nagkausap nga sila, hindi rin niya mapipigilan ang sarili. Nang medyo kumalma nga siya, pinaupo siya ni Jake sa sofa na nasa sala ng bahay. Tinawag na nga nito ang bata. Nang bumalik si Jake kasama ang anak nila, sunod-sunod na paglunok na ng laway ang ginawa ni Kat habang nakatitig sa bata. Papa, papagalitan niyo po ba ako? Nagsorry naman na po ako, di ba? Sorry po ulit, Ate Ganda, hindi ko naman po talaga sinasadya eh. Dagdag pa nga nito. At parang may nagbaranga na kung ano sa lalamunan ni Kat. Dahil sa narinig. Anak, ano kasi, hindi kita pagagalitan. Gusto ko lang sana naming makausap. May importanteng bagay kasing kailangan sabihin sa'yo si Papa. Mababa ang boses na sagot nga ni Jake. Kaya muling napatingin nga sa kanya ang batang si Jacob. Ano po yun, Papa? Tanong nga nito. Hindi naman agad nakasagot ang lalaki na tila ba hindi alam kung paano sisimulang sabihin sa batang totoo. Maya-maya pa, huminga siya ng malalim para kumuha ng lakas ng loob. Ano kasi? Hindi ba madalas mo akong tanungin kung nasa ng mama mo? Mababa ang boses na tanong pa nga nito. Opo, sabi niyo po nagtatrabaho po siya sa malayo. Sagot nga ng bata at pilit na mangumiti ang lalaki bago tumango. Nandito na ang mama mo, anak, at gusto kanyang makilala. Napapaos ang boses na wika pa nga ni Jake bago nga tumingin kay Kat. Maging ang batang si Jacob napatingin nga sa kanya. Kayo po ang mama ko? Inosenteng tanong ng bata, kaya maling may namuong luha sa mga mata bago tumango. Ako nga, ako ang mama mo. Pwede ba kitang mayakap? Nanginginig ang boses na tugon niya. Imbes na sumagot ay agad nga na itinago ng bata si Jacob ang mukha nito sa katawan ng ama na parang nagtatago at parang binasag ang puso ni Kat nang marinig ang mahihinang hikbi ng bata. Ayoko po sa inyo, sabi po ni Papa nagtatrabaho po kayo sa malayo pero alam ko po na ayaw niyo lang po sa akin kasi ang tagal niyo pong dumating eh. Hindi po ba dapat hindi iniiwan ng mama ang mga anak nila? Kaya alam kong hindi niyo po ako love, kaya ayoko rin po sa inyo. Umiiyak nga na wika pa ng bata dahil doon ay muli na namang nagunahan sa pagtulo ang luha ng mga mata ni Kat. Anak, hindi. Hindi sa ganun maniwala ka. Bulong pa nga niya. Hindi alam kung paano magpapaliwanag sa bata kasi hindi siya sigurado
kung maiintindihan ba siya nito. Anak, makinig ka sa akin. Masyado ka pang bata para maintindihan ng mga bagay-bagay pero mahal ka ni mama. Mahal ka ng mama mo. Naluluha rin ang mata na wika nga ni Jake habang nakatitig kay Kat. Hindi niya ginusto na iwan ka, anak. Hindi niya ginustong iwan tayo. Napapaos ang boses. Natagdag pa nga nito. Pero iniwan pa rin po niya tayo. Umiiyak at tila masama ang loob na sagot ng bata. Dahil doon, dali-daling lumapit si Kat at lumuhod sa harap nito. Sorry anak. Sorry kung ngayon lang ako. Hindi ko alam maniwala ka. Hindi ko alam at hindi ko sinasadya, patawarin mo si mama please. Umiiyak na pakiusap nga niya. Pero imbes na sumagot, mabilis na tumakbo paalis ang bata. Napayuko naman si Kat, dala ang labis na sakit na nararamdaman. Pasensya na. Wika nga ng lalaki kaya mapait nga siyang umiti at marahang umiling. Hindi mo kailangan humingi ng pasensya, Jake. Hindi mo naman kasalanan eh. Hindi mo nga brainwash ang bata eh. Maganda pa rin yung mga sinabi mo tungkol sa akin. Hindi ko sinasadya, patawarin mo si mama. Sad na nga lamang nito sa magama. Gusto kong maging ina niya. Gusto kong makabawi sa kanya sa lahat ng pagkakataon at oras na hindi ko siya nakasama. Dagdag pa nga nito at humarap nga kay Jake. Mangyayari yun. Bigyan mo lang siya ng konting oras at panahon. Sagot nga ng lalaki kaya pilit nang umiti si Kat at marahang tumango. Inanyayahan nga sila ni Jake ng araw na yon na kumain ng tanghalian kasama sila, maging ang mga magulang ng lalaki na halatang nagulat din sa mga nalaman. Hindi naman nagdalawang isip si Kat na pumayag kasi nga ay gusto nga niyang makasama at makilala ang anak nila. Ang kaso ay mukhang umiiwas nga sa kanya talaga ang bata at natatakot. Ni hindi man lamang kasi makatingin ng diretsyo ang bata sa kanya. Grabe, Miss Kat, may mag-ama ka na pala. Hindi makapaniwalang saad nga ng sekretarya niyang si Mia nang matapos kumain habang nagpapahinga sila sa terasa ng bahay. Jake was my ex. Hindi nga rin ako makapaniwala na buhay at nasa kanya pala ang anak namin. Sagot niya at napabuntong hininga. Hindi ako makapaniwala na makakayang gawin ni Lolo ito sa amin. Ni Lolo sa akin at sa apo niya mismo. Dagdag pa nga niya habang nakakuyom ang kamao. Pero grabe maglaro ang tadhana, no? Imagine, parang sinadya ang lahat. Isipin mo sa laki ng Pilipinas nandito pa talaga sa probinsyang ito ang lupa na gustong bilhin ng lolo mo. Kung hindi tayo nagpunta dito, hindi magkukurus ang landas niyo ng mag-aama mo. Mahabang sad pa nga ni Mia. Hindi naman siya nakasagot pero alam niyang tama ang sinabi nito. Ano palang plano mo niyan, Miss Kat? Tanong pa nga nito. I will stay here for the meantime. Ayokong umuwi sa Maynila, Mia. Hindi ko rin naman alam kung kaya kong harapin si Lolo pagkatapos ng mga nalaman ko. Maybe hahanap ako ng maliit na apartment dito para malapit sa anak ko. Gusto ko siyang makilala, Mia. Gusto kong maging parte ng buhay niya. Sagot pa nga niya. Maging sa papa niya? Napapangiti pa nga na tanong ni Mia. Kaya biglang naubos si Kat at namula pa nga ang muka. Wala na sa isip ko ang mga ganyang bagay, Mia. Nung bumalik ako dito, trabaho lang talaga ang focus ko. Ngayon naman ang anak ko. Anyways, mag-isa kang uuwi at babalik ng Maynila. Gamitin mo na lang yung kotse ko. Please promise me na walang makakaalam at wala kang pagsasabihan ng kahit na sino ng tungkol sa nangyari dito. Lalo na kay Lolo. Pakiusap pa nga nito. Miss, paano kapag nagtanong siya kung bakit naiwan ka dito? Anong sasabihin ko? Tanong nga nito. Sabihin mo na lang na ayokong umalis na. Hindi napapapayag ang may-ari na ibenta nga sa atin ang lupa na gusto niya. Sagot niya at tipid namang umiti si Mia at tumango. Okay, miss. Promise. Kung ano man ang mga nalaman ko rito, walang ibang makakaalam. Good luck sa pagkuha mo sa loob ng anak niyo. Sana maging maayos ang lahat.
Nakangiting wika nga nito at bagay na nagpangiti rin sa kanya. Sana nga Mia, salamat. Sagot na nga lamang niya. Sana rin miss, magkabalikan kayo eh. Ang pogi, bagay na bagay kayo. May halong kilig pa nga na saad nga nito, kaya na mula ang magkabilang pisngi ng babae. Mia, stop it. Like what I said. Wala akong panahon sa mga ganyang bagay. Pagbabawal nga niya kunyari, pero natawa na nga lamang ang sekretarya niya. Pwede ba kitang makausap? Tanong nga ni Jake maya-maya pa kay Kat, kaya sabay silang napalingon dito. Sige, doon muna ako saglit, magpapahangin. Nakangiting wika na nga lamang ni Mia at iniwan nga silang dalawa para mabigyan nga ng privacy. Agad namang umupo si Jake sa isang bakanteng silya sa harap niya. Anong plano mo ngayon? Tanong kagad nito. Napakunot na si Kat. Ha? Anong ibig mong sabihin? Nalilitong tanong niya. Hindi mo siya pwedeng kunin sa akin, Kat. Alam mo na hindi ako papayag na mangyari yun. Hindi ba? Ani nga ng lalaki, kaya bahagyang umawang ang bibig niya. Hindi ko naman gagawin yun. Hindi ko bibigyan ng panibagong rason ng anak natin para mas magalit sa akin at kamuhian ako. Hindi naman ako ganun kasama eh. I just want to know him more and be part of his life, Jake. Yun lang. I'm planning to stay here for the meantime. Hahanap siguro ako ng mauupahan na malapit dito. Or I can stay at a nearby hotel. Kahit na ano, basta malapit ako sa anak natin. Dagdag pa nga ni Kat. Nasa kabilang bayan ng mga apartment at hotel dito. Mahigit 1 oras ang biyahe. Ikaw ang mahihirapan kung gagawin mo yun. Pwede ka namang manatili rito pansamantala kung gusto mo. Suwestyon nga ng lalaki, bagay na kinagulat nga ni Kat. May isang bakanteng kwarto pa naman dito sa bahay. Yung kwarto ni Jacob. Hindi naman niya nagagamit kasi sa akin siya tumatabi lagi sa pagtulog. Pwede yun ang gamitin mo pansamantala. Agad na saad nga nito. Ha? Ayos lang ba talaga yun? Hindi ba ako makakaabala sa inyo at saka, paanong mga magulang mo? Hindi ba nakakaya sa kanila? Tanong nga ng babae. Naipaliwanag ko na sa kanila ang nangyari. At naiintindihan nila na gusto mong mapalapit sa anak natin kaya walang problema to sa kanila. Sagot nga ni Jake. Okay lang naman kung ayaw mo eh. Nagsuggest lang naman ako. Dagdag ni Jake. Siyempre gusto ko. I mean, pwede ako magbayad ng renta at tumulong sa mga gastusin. I won't be a burden. I promise. Tutulong din ako sa mga gawaing bahay. Dagdag pa nga niya. May alam ka nang gawin sa mga gawaing bahay? Nakakunot ang noo at tila hindi makapaniwalang tanong nga ng lalaki. Napangiwi naman si Kat. Nang maalala, na noong nagsama sila si isang bubong wala talaga siyang kahit na anong alam gawin. Na kahit simpleng pagwawalis, si Jake pa ang gumagawa. Of course, natuto na ako, ang dami nang nagbago. Haniya, tama ka. Marami nang nagbago. Sagot naman ni Jake at muli namang napalunok ng laway si Kat. Pakaramdam kasi niya ay may ibig sabihin na iba ang lalaki. Ano nga pala ulit ang rason kung bakit napadpad ka dito? Tanong pa nga nito bago pa nga siya nakasagot. May napupusuan kasing lupa dito ang lolo ko. Aniya tagad pang natigilan ng maalala na naman ang mga nagawa sa kanila ng lolo niya. Anyways, nandito ako para kausapin ang may-ari ng lupa. Naibenta yun sa amin. Hindi kasi nagre-respond sa mga letters and emails invitation na pinapadala namin. But that doesn't matter now. Sa ngayon wala akong ibang gusto, kundi ang makabawi at mapalapit sa anak ko. Paliwanag nga niya kaya marahang tumango ang lalaki. Anong lupa bang tinutukoy mo? Tanong pa nga nito. Agad namang binuksan ni Kat ang folder na nasa mesa na kanina lang idala nga ng sekretarya niyang si Mia. Tapos pinakita sa lalaki ang 20 hectares na lupang tinutukoy. Hindi for sale ang lupang yan. Biglang wika nga ni Jake nang makita ang papel bago ibinalik nga yun sa kanya. You can never tell. I mean magaling ako sa sales talk. Kapag nakaharap ko ang may-ari, malay mo naman, papayag siya, di ba? Teka,
kilala mo ba yung may-ari? Nakakunot pa nga ang noon na tanong pa nga nito at marahan namang tumango si Jake. Kausap mo siya ngayon at hindi for sale ang lupa. Sagot nga nito at literal namang napanganga si Kat. Nang mapagtanto nga na si Jake pala ang may-ari ng lupa na nais bilihin ng lolo niya. Naging maayos naman ang mga sumunod na araw. Gaya nga ng napagpasyahan nga ay naunang umuwi si Mia sa Maynila at naiwan sa probinsya si Kat. Sa totoo lang, ay sobrang nga siyang nahihirapang mag-adjust sa klase ng buhay na meron ang mag-ama dito pero pinipilit niya para sa anak niya. Bukod doon ay sobra rin naman siyang nahirapan na kunin ang loob ng bata. Sinusubukan niyang mapalapit dito pero ilag kasi talaga ito sa kanya. Pero wala naman siyang balak na sumuko. Gagawin niyang lahat para matanggap siya ng anak niya sa buhay nito. Magandang umaga, Iha. Maupo ka na rito at samahan mo kaming kumain ng agahan. Nakangiting bati nga ng nanay ni Jake sa kanya isang umaga nang makita siya nitong naglakad pababa sa hagdan. Magandang umaga rin po. Good morning, baby. Nakangiti at magiliw na bati naman pa sa bata. Hindi na po ako baby, big boy na po ako. Sagot lang ng bata kaya agad nga siyang natahimik. What are your plans for today? Tanong na nga lamang niya kay Jake. Sa mga araw kasi na nandito siya, kesa wala nga siyang ibang gawin ay lagi nga siyang sumasama sa magama, kahit pa madalas ay nasa bukid at sakahan nga ang buong pamilya. At kahit na masakit sa balat, ang sikat ng araw, sumasama pa rin siya. Para lang mapalapit sa anak niya. Magdadeliver lang kami ng aning gulay at prutas sa palengke sa kabilang bayan. Sagot ng lalaki. May mall ba dun? Great! Pwede ba akong sumama? Medyo nahihiya na kasi ako sa nanay na puro mga bestida niya ang gamit ko. Bibili lang sana ako ng sarili kong damit. Dagdag pa nga niya. Totoo nga yun at ultimo underwear hinihiram pa nga niya sa nanay ni Jake. Sa totoo lang, sa kaartehan niya hindi nga niya inakala na makakaya nga niyang gawin ito. Wala namang kaso sa akin yun, Iha. Marami pa akong mga bestida na hindi naman nagagamit. Tsaka yung underwear naman na hinihiram mo sa akin, hindi naman gamit yun. Nakangiting wika nga ng nanay ni Jake, bagay na nagpangiti rin sa kanya. Sa ilang araw din kasi na nakasama niyang mga to ay sobrang naging luwag at gaan ang pagtanggap nga nila sa kanya. Walang problema pero hindi tayo pwedeng magtagala. Bago ang lunch, dapat nakabalik na tayo. Nakaugalian kasi namin ng mga kasamahan namin na pagkatapos mag-ani at mag-deliver ay salo-salo kaming kumakain sa bukid bilang selebrasyon. Sad nga ni Jake, kaya tumango naman ang babae. Oo naman, yung mga kailangan ko lang naman ang bibilin ko May gusto ka ba, anak? Pwede kang bilhan ng mommy, mga toys, ganun. Nakangiti pa nga na tanong niya sa bata na saglit namang tumingin sa kanya. Pambata lang po ang toys at big boy na nga po ako. Sagot nito na kahit tilag nga sa kanya, ay magalang pa rin. Napahagat naman sa ibabang labi si Kat dahil doon. Alam naman kasi niya na dahilan lang yun ang anak niya kasi nga ang totoo, ilag lang talaga ito sa kanya. Pagkatapos kumain ng agahan, ay nagmamadali na ngang naghanda si Kat lalo na't handa na ring umalis si Jake at ilang mga kasamahan nito sa bukid. As usual, dumaan sila sa maputik at mabakong daan. At puno ng putik ang bakya na suot niya na hiniram pa nga niya sa nanay ni Jake. Nang makarating na nga sila sa main road kung saan ang 3 malalaking truck na may lula ng mga prutas at gulay na naani nga ng mga to. Dito tayo, ako magmamaneho. Wika nga ni Jake sa kanya at itinuro nga ang unang truck. Sinong sasabay sa amin? Tanong pa nga nito sa mga kasamahan. Wala boss, para may quality time kayo ni Mrs. Nanunukso pa nga na sagot ng isa kaya natawa na nga lamang ang iba pa nilang kasamahan. Maging si Jake, mahina ring natawa na nagtaas pa nga ng isang kilay bago tumingin sa kanya. Napalunok naman ng laway si Kat at nag-iwas ng tingin. Inalalaya na nga siya ni Jake na sumampa nga sa truck. At nang makasakay na nga siya doon ay sumakay na nga rin ng lalaki at umalis na nga sila. Jake, can I ask you a question? Mababa ang boses. Natanong niya
Nang nasa biyahe na nga sila. Ano yun? Tugon nga ng lalaki. Ano sa tingin mo ang pwede kong bilhin at ibigay kay Jacob? You know, something that he really likes. Something that will make him happy. Ano kasi, ayoko naman na bilhan siya ng mga bagay na hindi naman pala niya magugustuhan. May halong kaba pa nga na dagdag niya. Kahit na ano naman ang ibigay mo sa kanya, tiyak na matutuwa yun. Hindi naman talaga materialistic ang anak natin eh. Kasi habang maaga pa gusto ko ring malaman at maintindihan niya ang kahalagahan ng pinaghihirapan ng gusto natin sa buhay. Alam mo sa nakikita ko nahihiya lang yun. Hindi pa sanay sa presensya mo pero ang totoo, masaya siya nakasama ka niya. Mababa ang boses. Nasagot pa nga ng lalaki, bagay nga na nagpangiti sa kanya. Sana nga, hindi ko na kasi alam kung ano pa ang gagawin ko para lang marinig ko siya. Natawagin ako mami. Alam mo yun, yung kahit na papaano maramdaman kong tanggap na niya ako sa buhay niya. At masaya na nga siyang makasama at makita ako. Jake, sorry nga pala ulit ha. Dagdag nga muli ni Kat. Sorry saan? Tanong nga ng lalaki. Sa lahat. Sa mga pangmamaliit ni Lolo sa'yo. Sa mga masasamang ginawa niya. Alam mo sa totoo lang, sobra akong nahihiya sa'yo. Pero naging welcoming kayo sa akin. Tinanggap ako sa bahay niyo, tinutulungan pa akong makalala ng anak ko. Mahabang saad nga niya. Hindi mo kailangan humingi ng sorry, Kat. Hindi mo naman kasalanan ng mga nagawa ng lolo mo eh. Siya nga pala, mahilig magbasa ang anak natin ng mga fantasy at science fiction. Kung gusto mo na mas makalala siya, tanungin mo lang ako. Tsaka sa regalo, libro na lang. Tiyak matutuwa yun. Nakangiting dagdag pa nga nito. Pagkalipas ng mahigit 1 oras na biyahe, ay nakarating naman na sila sa palengke. Nagtagal sila ng halos 1 oras doon sa dami ng mga katransakyong customer ni na Jake. Nitong mga nakaraang araw, nalaman din niya na maganda na ang buhay ng lalaki. Nagsimula sa maliit na lupa ang sinasaka hanggang sa napalago nito ang negosyo. Nakabili ng hekta-hektaryang lupa dito sa probinsya nila at sa ngayon ay nakakatulong na sa marami na magkaroon din ng hanap buhay. Bukod doon, nalaman niya na may sariling azukarera na rin ito. Ganun pa man, ay sobrang simple pa rin kung mamuhay at nanatiling humble. Iyong kahit siya ang boss at nagmamay-ari ng lupa at mga negosyo, araw-araw pa rin kung tumulong siya sa mga trabahador at kasamahan nila. Ganun siya kabuting tao. Pasensya na kung medyo natagalan, marami kasing ani ngayon eh. Wika nga ni Jake, nang matapos na nga ang ginagawa nila. Ayos lang, kung tutuusin ako nga dapat ang humingi ng pasensya, kasi maabala pa kita para lang mabili kong mga kailangan ko. Sagot nga niya, alis na pa tayo? Tanong pa nga nito kaya tumangong lalaki. Pagkatapos ay bumiyahe na nga sila, papunta sa isang mall. Dahil alam niya na limitado ang oras nila, ay minadali lang ni Kat ang pagpili ng mga bibiling damit at innerwears. Pagkatapos ay dumiretso sila ni Jake sa bookstore at naghanap nga siya ng mga libro na maibibigay sa anak nila. Bukod doon ay binilhan rin niya ito ng iPad. Pinigilan nga siya ni Jake pero sinabi niya na magagamit ito ng anak nila sa pag-aaral. Kaya hinayaan na lang siya ng lalaki sa huli. Sakto ang dating niyo, hinahanda na sa bukid ang pananghalian natin. Saktong 12:00 naman ng tanghali iyon nang makabalik na sila. Wika ng nanay ni Jake nang makapasok na sila sa bahay. Kaya naman nagpasya sila na itabi na muna ang mga pinamili at dumiretso na nga sa bukid dahil hindi daw magandang pinaghihintay ang grasya. Nang makarating sila doon, ay agad na napangiti si Kat nang makita ang isang mahabang mesa. Tapos ay may mga dahon ng saging doon kung saan nakalagay ang maraming pagkain. Bagay na siyang nakakatuwa. Mga kasama, bago tayo magsalo-salo, gusto lang sana naming magpasalamat sa walang sawang sipag at syaga na inilaan nyo para sa ating mga pananim. Sa susunod na buwan, palay naman ang aanihin natin at makakasigurado ako na mas malaki ang kikitain natin ngayon.
Nakangiting wika nga ni Jake sa lahat. Nako, kami nga dapat ang magpasalamat sa inyo eh. Mula kasi nang mabili mo ang mga lupa ng sinasaka natin, mas naging magaan ang buhay para sa amin. Mas malaki na ang kinikita namin kaya maraming salamat. Sagot naman ng isa pa. O siya, bago pa tayo mag-iyakan dito kumain na tayo. Biro naman ang tatay ni Jake. Kaya malakas na nagtawanan ng lahat at pumwesto na nga ng paikot sa mahabang mesa. Anak, ayos lang ba na ganito kakakain? Pwede ka namang kuhanan ng plato. May halong pag-aalala pa nga ng tanong ng nanay nga ni Jake kay Kat nang magsimula na nga ang lahat na kumain. Nako, hindi po, ayos lang. I've always wanted to try boodle fight anyways. Nakangiting sagot nga niya at pilit na nakikibagay nga at nakikisama. O sige, kain na. Napapangiti na wika naman nila. Wow, adobo. Favorite ko ang adobo. Sad pa nga ni Kat tapos ay nagsimula na nga rin kumain ng nakakamay. Teka lang. Pagawat nga sana ni Jake sa kanya pero nakain na nga niya yun. Ha? Bakit? Tanong pa nga niya sa lalaki pero napakagat na nga lamang ito sa ibabang labi at hindi sumagot. Wow! This tastes good! Nakangiti pa nga ang wika ni Kat. Talaga anak, ang nagluto niyan. Nako, pareho kayo nitong anak mo. Yan din ang paborito. Sige, kain lang ng kain. Wika pa nga ng nanay ni Jake. Tapos napatingin nga sila sa batang si Jacob na sarap din kumakain ng adobo. Napatawa na nga lamang sila. Ang tagal ko pong hindi nakakain ng chicken adobo. Sobrang sarap po nito. Sagot naman niya at agad nang kumunot ang noon niya nang makita na nawala ang ngiti sa labi ng kasama nila. Samantalang si Jake at ang anak nila nagpipigil ng tawa. Habang patuloy nga sa pagkain. What? Anong nakakatawa? Tanong pa nga ni Kat kay Jake. Hindi kasi chicken adobo yan, adobong palakayan. Napapangiti na sagot naman ni Jake. Muntik nang bumaliktad ang sikmura ni Kat sa narinig pero pinigilan niya kasi ay ayaw nga niyang mapahiya at ayaw nga niyang isipin ng mga tao rito na hindi siya marunong makisama at puro lang kaartehan. Masarap po ba? Favorite ko po yan. Malawak ang ngiti. Nasaad nga ni Jacob kaya kahit na papaano ay gumaan ang loob niya. Ito kasi ang unang pagkakataon ng anak nila, ang unang kumausap nga sa kanya at masaya siya sa ganun. Oo, masarap. Sagot pa nga niya at pilit na ngumiti at pilit din na kinain ulit ang karne ng adobong palaka. Ayos pala ang misis mo, boss eh. Maganda na nga. Magaling pang makisama tapos hindi pa maarte. Wika nga ng isa nilang kasamahan. Agad na nakaramdam nga ng hiya si Kat dahil sa narinig kasi madalas siyang tawagin ng mga to na misis ni Jake. At dahil hindi nga sanay ang tiyan niya sa ganong klase ng mga pagkain kinagabihan, sumakit ang tiyan niya. Hiyang-hiya nga siya kay Jake. Maging sa mga magulang nito kasi ilang beses siyang nagpabalik-balik sa banyo. Ano, success ba? Nagpipigil pa nga ang tawa na tanong nga ni Jake. Nang lumabas nga siya sa banyo, sa hindi nga niya mabilang na pagkakataon. Stop making fun of me. Hindi nakakatuwa, Jake ah. Walang nakakatawa. Nakasimangot at nahihiya pa nga na sagot niya kaya mahinang napahalakak ang lalaki. Hindi mo na kasi dapat pinagpatuloy pa. Nakainin ng adobong palaka kung hindi mo naman talaga gusto. Natatandaan ko noong unang beses na pinakain din kita ng street foods. Sumakit ang tiyan mo eh. Wika nga ng lalaki. At ano, hahayaan kong isipin nila na puro ko kaartehan at hindi marunong makisama? At saka, nakita mo ba kung paano umiti si Jacob kanina? He's happy, Jake. Alam mo naman na handa akong gawin ang lahat para lang mapasaya at mapangiti siya, di ba? Sagot pa nga niya. Kahit pa ikaw itong nagkasakit? Tanong nga ng lalaki kaya agad nga siyang natahimik. Inumin mo to. Dagdag pa nga nito. Itinuro nga ang inihandang tsaa para sa kanya. Ano to? Tanong niya bago lumapit. Ginger tea yan. Makakatulong yan para kahit na papaano kumalmay ang tiyan mo. Alam mo, Kat, hindi mo kailangan gawin ang mga bagay na
Hindi mo naman gusto. Para lang walang masabi sa'yo ang iba. Tsaka hindi naman ganun mag-isip ang mga tao dito. At mas lalong hindi mo kailangan gumawa ng bagay na ikapapahamak mo para lang mapalapit sa'yo ang loob ng anak natin. Gaya nga ng sabi ko, bigyan mo lang siya ng konting oras. Huwi ka pa nga nito. I know. It's just that matagal na panahon akong walang nagawa para sa kanya. Gusto ko lang naman siyang mapasaya at mapangiti eh. Ani at napabuntong hininga. At nagawa mo na. Nakangiting sagot ng lalaki na kinakunot nga ng noo niya. What do you mean? Tanong niya. Ngumuso naman ang lalaki kaya agad na umawang ang bibig niya. Kiss? Anong kiss? Ayoko nga. Puno nga ng kaba na saad nga nito kaya napahalakhak ang lalaki. Huwag mo namang ipahalata masyado na sabik ka sa akin. Tumingin ka sa likod mo. Bulong nga ng lalaki kaya yun ang ginawa ni Kat. At nakita nga niyang anak nila sa may hagdan na nakasilip sa kanila. Tapos ay dahan-dahan itong nagpakita at dahan-dahan ding naglakad palapit habang nakatitig sa kanya. Masakit pa po ba ang tiyan niyo? Tila nag-aalala ang boses na tanong nga ng bata. Hindi na anak. Okay lang si mama. May halong ka ba? Pero nakangiti nga na tugon niya. Sorry po. Napanguso na bulong nga ng bata. Sorry saan? Kasi po kumain po kayo ng palaka para lang po mapasaya ako. Kaya po sumakit ang tiyan niyo. Kaya sorry po Hindi anak. Hindi mo kasalanan at saka okay na si mama, promise. Alam mo, sa tingin ko nga hindi naman yung adobong palaka ang dahilan kung bakit sumakit ang tiyan ko eh. Ang sarap kaya nung adobo. Nagustuhan ko. Marahang tumango ang bata. Thank you po. Alis po ba kayo ulit? Iiwan niyo po ba ulit ako? Out of the blue na tanong nga ng bata. Ha? Hindi anak. Hindi naalis si mama. Hindi na kita ulit iiwan. Sagot nga niya. Pumiyok pa nga ang boses dahil sa pagpigil nga na hindi maiyak. Promise po? Naluluhang mata na tanong ng bata. Promise. Sagot niya at hindi na nga niya napigilan ng hindi umiyak nang mas lumapit ang bata sa kanya at yumakap. Promise niyo po yan Sabi po sa school dapat tinutupad daw po ang promise, mama. Wag na po kayong aalis ulit Wag niyo na po akong iiwan. Ang lungkot po kasi na walang mama Dagdag pa nga nito. Umiiyak pa nga talaga ang bata. Dagdag pa nga nito. Miss na miss ko po kayo, mama. Lagi po akong nagdarasal na sana makilala ko na po kayo. Lagi po akong naghihintay sa inyo kahit noong wala pa po kayo. Lagi po akong nagdarasal na kung nasan man po kayo, sana po masaya po kayo lagi at saka sabi ko po kapag umuwi na po kayo, yayakapin ko po kayo ng mahigpit. Kaya sorry po kung nagalit po ko, mama. Dagdag pa nga nito. Hindi na alis si mama. Hindi na ulit tayo magkakalayo. Babawi sa'yo si mama, anak. Babawi ako sa'yo. Emosyonal nga na sagot niya. Napatingin pa nga siya kay Jake na ngayon nakangiti habang pinagmamasdan silang mag-ina. Muling naging emosyonal ang gabing yon para kay Kat. Hindi nga niya alam kung gaano niya katagal nayakap ang anak. Para bang ayaw na nga niya itong bitawan pa at pakawalan pa. Maging si Jacob na natiling nakakalong sa kanya habang yakap siya nito ng mahigpit na para bang nagsasabi na matagal din talaga itong nangulila sa isang ina. Hanggang sa nakatulog na nga ito sa kandungan niya. Hindi ka pa ba magpapahinga? Medyo late na. Hindi ka makatulog? Mababa ang boses. Natanong nga ni Jay kay Kat. Nang mailipat nga sa kwarto ang anak at makitang nakatayo pa rin sa may balkonahe ng bahay si Kat na tila nagpapahangin. Feeling ko, hindi ako makakatulog, Jake. I mean, tinawag niya akong mama finally, tapos niyakap pa ako. I just can't believe it. Parang panaginip ang lahat. Hindi naman panaginip to, di ba? Hindi naman ako nananaginip. Saad pa nga nito at malawak ang ngiti. Hindi makapaniwala sa sagot niya, kaya mahinang natawa ang lalaki.
Gusto mo bang malaman kung panaginip lang to o hindi? Napapangiti nga na tanong ng lalaki. Anong ibig mong sabihin? Nalilito na tanong naman ni Kat at laking gulat nga niya nang humakbang palapit si Jake sa kanya tapos yumuko ito, dinampihan siya ng mababaw na halik sa labi. What the? Gulat na usal nga niya at agad na sapak nga ang lalaki. Aray ko naman! Ano? Alam mo nang hindi ka nananaginip? Tanong pa nga nito habang natatawa. Yes, but the kiss wasn't necessary. Namumula ang mukha na sagot pa nga ng spoiled brat at nag-iwas ng tingin. Bakit may magagalit ba? Seryoso at mababa ang boses? Natanong ng lalaki kaya muli siyang napatingin sa mukha nito. Wala, pero hindi pa rin tama no, na basta-basta ka na lamang ng hahalik. Puno ng kaba, nasagot niya at mas lalo siyang kinabahan nang tinignan siya ng lalaki sa mata, pababa sa labi niya. Noong mga panahong nasa ibang bansa ka, nagkaroon ka ba ng iba? Ako kasi hindi. Hindi ko kailanman naisip na magkagusto o tumingin man lamang sa iba nung umalis ka. Kahit na walang kasiguraduhan kung babalik ka pa't magkikita tayo ulit. Napapaos ang boses, nadagdag pa nga nito. Pero akala ko ba, galit ka sa akin kasi nga inakala mong iniwan ko kayo at tinalikuran? Tanong niya. Oo, Kat. Nagalit ako. Galit na galit. Pero hindi naman nabago ng galit na yun ang nararamdaman ko. Galit ako pero alam ko sa sarili ko na yung pagmamahal hindi yun kailanman nawala. Wala eh. Binaliw mo ako masyado. Pero yung galit na yun, agad na natunaw nang makita kitang umiiyak at nasasaktan. At nalaman ko na pareho lang pala tayong naging biktima. Dagdag pa nga nito. Pero Jake, hindi ba parang masyadong mabilis? I mean ilang linggo na palang nung nagkita tayo ulit. Nangihina na saad nga ni Kat. Hindi Kat. Hindi mabilis to para sa akin. Kasi masyadong maraming taon ang nawala at nasayang para sa ating dalawa. Yung mga taon na dapat magkasama tayo. 3 ng mga anak natin. Kaya sa tingin ko, ngayong nandito ka na ulit, papayag ba akong mawala ka ulit? Siyempre hindi na. Hindi ko sinasabi to kasi gusto ko mabigyan ng buong pamilya ang anak natin, Kat. Sinasabi ko to kasi mula noon pa. Wala na akong gustong ibang makasama sa pagtanda at maging ina ng mga anak ko kundi ikaw lang. Napapaus pa nga, nadagdag nga ng lalaki. Pakiramdam nga niya ay may kung anong mainit na bagay ang humaplos sa puso niya dahil nga sa sinabi ni Jake. Sa totoo lang, masaya siya kasi aminado rin naman siya sa sarili na si Jake nga ang nag-iisa at tanging lalaki na minahal niya. Pero sa hindi may paliwanag na dahilan, hindi niya alam kung bakit natatakot siya. Pero sa tingin niya, wala rin namang patutunguhan kung magpapalamon siya sa takot. Tama naman kasi si Jake. Maraming taon ang nasayang para sa kanilang dalawa. At sa totoo lang, sa maraming taon na yun, nabuhay siya na hindi tuluyang naging masaya. Kaya ayaw niyang ipagkait sa sarili ang sumubok na muling maging masaya sa puntong to. Wala, Jake. Mahina ang boses na sagot nga niya pagkatapos kumuha ng lakas ng loob. Anong wala? Nalilito na tanong ng lalaki. Wala rin akong naging iba, kahit na minsan, kasi gaya mo, hindi rin nawala at nagbago, kahit na kailan ay nandito pa rin ang nararamdaman ko. Pero Jake, natatakot ako. Kasi paano kapag nalaman ito ni Lolo? Paano kung may gawin ulit siya na hindi maganda? Ayokong masaktan kayo ng anak natin, Jake. Naluluha ang mata, nadagdag pa niya. Hindi ba't ikaw na rin ang nagsabi na marami nang nagbago? At sinabi ko na, tama ka. Marami nang ang nagbago. Kasi ngayon kaya na kitang protektahan, Kat. Kaya ko nang ibigay sa'yo ang buhay na deserve mo. Na deserve niyo ng mga anak natin. Sunod-sunod na pagtango naman ang isinagot ni Kat habang patuloy sa pagluhang mamata. Oo, Jake.
Gusto kong sumubok ulit at maging masaya kasama ka. Sagot nga niya nang tanungin nga siya ng lalaki. Magpakasal na tayo, Kat. Bulong pa nga ng lalaki pagkatapos kaya bigla siyang naubo. Ha? Kasal agad? Hindi ka pa nga nanliligaw eh. Reklamo nga niya kunwari. Hindi ko naman natatandaan na naghiwalay tayo ah. Basta na lang naputol ang koneksyon natin noon pero wala talagang hiwalayang nangyari. At wala rin namang naging iba. Kaya basically speaking tayo pa rin. Sagot nga ng lalaki. Kahit na, babae pa rin ako. Iparanas mo man sa akin yung kung paano maligawan ng isang Jake Villaruz, di ba? Kahit nga nung college tayo, ako rin ang nanligaw at saka naghabul-habul sa'yo. Aniya kaya mahinang napahalakhak. Ang lalaki kasi ay totoo yun. Simula ngayon, araw-araw na kitang liligawan. Kahit pa maging mag-asawa na tayo. At kahit pa magkaroon ng 24 na anak. Sagot nga ng lalaki at sabay silang natawa. Muli namang yumuko si Jake. At sa pangatlong pagkakataon, hinagkan siya nito. Hindi nila alam kung gaano sila katagal na nakatambay sa balkonahe pero para bang ayaw na nga nilang matapos ang gabing yun dahil sobrang gaan ng pakaramdam nila. Kailan mo nga pala balak harapin at kausapin ang lolo mo? Tanong ni Jake maya-maya pa. Ewan ko Jake, hindi ko rin kasi talaga alam kung kaya ko ba siyang harapin ulit pagkatapos ng mga nagawa niya. Sagot nga nito. Pero kailangan mo pa rin siyang harapin at kausapin, Kat. Mababa ang boses na saad ni Jake, kaya napatitig sa kanyang babae. Hindi madali ito. Alam ko na magiging mahirap at masakit to pero para sa'yo. Kailangan pa rin gawin. Kasi ikaw lang din ang mas mahihirapan kung habang buhay mong dadalhin ang sama ng loob dyan sa puso mo. Kaya para tuluyan na tayong makawala sa mga bagay, sa mga bangungot ng kahapon, kailangan nating harapin ang takot para tuluyan na nga rin tayong maging masaya. Mas magaan mabuhay na walang dinadala na sama ng loob. Nakangiti at mahinahon pa nga nadagdag nito. Bakit? Ikaw ba napatawad mo na ba siya agad? Tanong nga ni Kat. Masakit ang ginawa niya. At magsisinungaling ako kung sasabihin kong napatawad ko na siya kaagad. Hindi lang kasi tayong nasaktan eh. Dahil sa ginawa niya, para na rin niyang pinagkaitan ng inanganak natin. Pero pamilya mo pa rin siya. Nasasaktan at nagagalit ka man ngayon pero alam ko na mahalaga pa rin siya sa'yo. Kasi, hindi ba sila ang tumayong magulang mo? Sagot pa nga ni Jake. Hindi siya makapaniwala na ganito kabuting tao ang lalaking minahal niya. At nagmamahal sa kanya at mahal pa rin niya. Pakiramdam tuloy niya ay siya na ang pinakaswerteng babae sa mundo. Kapag hinarap at kinausap ko na siya, pwede mo ba akong samahan at hawakan ng kamay ko? Tanong nga ni Kat. Matamis namang ngumiti si Jake bago tumango. Simula ngayon, sasamahan na kita sa lahat, Kat. Sabay na nating gagawin ang lahat ng bagay at sabay harapin ang lahat ng pagsubok. Kahit ba gaano man ito kabigat, hindi ko nulit bibitawan ang kamay mo. Malambing ang boses na sagot nito. Dala ng labis na tuwa at sayang nararamdaman, agad na ibinoon nga ni Kat ang mukha sa matipunong dibdib ng lalaki. Tapos, niyakap niya ito ng mahigpit at mas lalo namang gumagaan ang pakiramdam nila dahil sa mainit na yakap na yun na alam nilang napupuno ng pagmamahal. Mas naging maayos at magaan pa ang mga sumunod nga na araw para sa kanila. Pakiramdam nga ni Kat at Jake ay bumalik sila sa dati nung sila pa. Tinupad ni Jake ang sinabi niya na araw-araw kung manligaw siya rito. At sa bawat araw na yun, ay bumubuo sila ng mga bago at maraming magagandang alaala na kasama rin ang anak nila. Mama, Papa, anong oras po kayo uuwi? Nakanguso na tanong nga ng anak nilang si Jacob, nakausap nila via video call. Isang araw habang nasa biyahe silang dalawa, papunta sa Manila, para nga harapin nga sa wakas ang lolo ni Kat. Hindi na nga nila isinama ang bata, ayaw kasi nilang madamay pa ito kung sakali mang hindi maganda ang kalabasan
ng pag-uusap. Mamayang hapon anak. O kung hindi naman bago ang hapunan, siguradong makauwi na rin kami ng mama mo. Nakaiting sagot naman ni Jake na diretso ang tingin sa kalsada habang minamaneho ang dala nilang sasakyan. Promise po yan na, hintayin ko po kayo. Kapag po late po kayong umuwi, magtatampo po ako sa inyo at hindi po kayo kakausapin ng isang araw. Talaga lang Pero ang tanong, kaya mo ba kaming tiisin ng mama mo ng ganun katagal? Sagot naman ni Jake at mas lalo namang napangusa ang bata dahil doon. Sige na nga po, 5 oras na lang po akong magtatampo at hindi po kayo kakausapin. Giit nito na tumawad pa talaga kaya muling napahalakhak si Kat kasi sobrang cute nito. Hindi mo rin naman kami kaya ng ganun katagal Malawak ang ngiti na tukso naman ni Jake sa anak. Hindi naman maalis ang ngiti sa labi ni Kat kasi natutuwa nga siyang panoorin na pakinggan na ganito ang magama niya. Papa naman sige po 5 minuto na lang po akong magtatampo. Yun po kaya ko na. Promise po talaga. Sagot nga ng bata kaya muli silang humalakhak. Huwag kang mag-alala anak. Uuwi rin kami kaagad ni Papa, syempre namimiss ka rin namin kaagad. Wika naman ni Kat. May gusto ka bang pasalubong anak? Tanong pa nga nito. Yakap at kiss lang po, Mama. Malambing na sagot nito. Hindi bale pag-uwi ni Mama, yayakapin kita ng mahigpit. At papaulanan ng maraming kiss. Bagong books, gusto mo ba? Talaga po, Mama. Opo, yay! Sige na po, Mama at Papa, tinatawag na po ako ni Buknoy Maglalaro na daw po kami. Mag-iingat po kayo dyan. Love ko po kayo, Mama, Papa. Magiliw na dagdag pa nga nito. Anak, yung mga laruan mo ang paglaruan nyo Huwag kang dumi ng kalabaw. Agad na paalala naman ni Jake. Kaya mahina ulit na natawa si Kat. Kasi naalala niya ang unang beses na nag-cruise nga ang landas nila. Love ka rin ng papa mo anak. Sagot naman ni Kat bago pinutol ang video call. Ang papa, love mo rin? Malambing na tanong nga ni Jake sa kanya. Love na love po. Napangiti na sagot naman niya. Kung ganoon, pagka-uwi natin mamaya, yayakapin mo rin ba ako ng mahigpit? At papaulanan ng maraming kiss? Napapangiti na tanong pa nga ni Jake. Kahit na anong oras po. Malambing ang boses at malawak nga ang ngiting tugon nito. Talaga? Kahit na anong oras? Tanong nga ni Jake na napangisipa. Teka, may madadaanan ba tayong hotel dito? Wika pa nga nito at kunwari, kaya nanlaki ang mga mata ni Kat kasi hindi naman siya inosente at nakuha agad ang joke nito kaya mahina niyang hinampas ang braso ng lalaki. Jake naman Reklamo niya kunwari pero kinikilig naman. Kaya muli na nga lamang silang natawa ng sabay. Pagkaraan ng ilang oras sa biyahe, nakarating naman sila sa bahay ni Kat. Hindi maintindihan ni Kat kung bakit bigla nga siyang kinabahan lalo na ang maihinto nga at maiparada na nga ni Jake ang sasakyan sa harap nga mismo ng gate. Mukhang napansin naman ng lalaki ang kabang nararamdaman niya kasi pagkababa nga nila ng sasakyan at mahigpit na hinawakan nga nito ang kamay niya. Kaya kahit na papaano ay gumaan ang loob niya kasi nga alam niyang hindi siya nag-iisa. Finally, you're here! Mababa ang boses, nasaad pa nga ng lolo ni Kat. Pagkabukas nga niya ng pinto nadatnan nga niya itong nakaupo sa sala kasama ang lola niya na parang hindi man lamang nagulat sa nakita niya. Yes, and I'm with someone. Seryosong sagot naman niya. Kasabay noon sumunod na nga rin naman sa kanya papasok si Jake na hawak pa rin ang kamay niya. Alam na namin kung anong ginawa niyo lolo. Mahina pero puno ng hinanakit, nadagdag pa nga niya. What is happening here? Nalilitong tanong naman ng lola niya. Lolo, alam ko naman po na ayaw niyo po kay Jake na hindi po kayo sang-ayon sa relasyon namin noon. Pero paano niyo po nagawa sa amin to? Sa anak namin? He's just a baby, lolo. At matagal siyang nawala ng ina dahil sa'yo. Wika pa nga ni Kat. Ano bang sinasabi mo, Iha? Can someone please tell me kung anong nangyayari dito? Tanong nga ulit ng lola niya. Hindi po totoo na nawalan kami ng anak ni Jake, lola. Hindi totoo na basta na lang ako iniwan ni Jake at tinalikuran. Pakana ni lolo ang lahat.
Magsi 6 years old na po ang anak namin, Lola. Nang dahil po kay Lola, nagkahiwalay kami. Umiiyak na sagot nga niya. Nagawa mo yun? Sa apo mo? Hindi naman makapaniwalang tanong ng Lola ni Kat. You are heartless, Alejandro. Paano mo nasikmurang gawin ang ganung bagay? Dinamay mo pa sa pagiging makasarili mo ang bata na walang kamuangmuang sa mundo. Wala ka bang konsensya? May halong galit nga na saad nga ng kanyang lola. I was just trying to protect her. Believe me, Iha. Gusto lang kitang protektahan. I just want you to have a good life. A good life that you deserve. So I did what I thought was best for you at that time. Kasi kahit paanong naging alitan natin, hindi ko pa rin kayang makita sa ganong klase ng buhay ang meron kayo. Hindi yun ang klase ng buhay na kinalakan mo. At ayoko namang makita kang nahihirapan. Paliwanag na ng kanyang lolo. No, Lolo. Alam po nating pareho na hindi ako pinoprotektahan nyo. You're trying to protect yourself from humiliation. Kasi natatakot kayong mapahiya sa ibang tao kapag nalaman nila na isang mahirap na probinsyanong nakabuntis sa apo nyo. Masaya naman po kami noon eh. At sinusubukan naming makabangon ng parehas. Tsaka Lolo, mas pipiliin ko po ang simpleng buhay pero masaya kasama ang mga totoong nagmamahal at may malasakit sa akin. Habang buhay ko pong tatanawing malaking utang na loob ang pagtayo ninyo ni Lola bilang magulang ko. Pero dahil po sa ginawa nyo, sorry po, hindi ko alam kung kailan ko kayo mapapatawad. Huminga ng malalim ang lolo niya bago mapait ng umiti. Nung mawala ang mga magulang mo, nangako ko sa puntod nila na aalagaan kita at poprotektahan. We already lost your parents and I can't afford to lose you. You're right. Baka nga makasarili ako. Kung totoong nagsisisi po kayo, sana noon palang sinabi niyo po ang totoo sa akin. Ang daming taon ang nasayang. Para sa amin ni Jake, para sa amin ng apo niyo. Ang daming taon ang nasayang na hindi ko nakasama ang anak ko. Hindi niyo po ako kayang harapin ngayon? Kasi hindi naman talaga kayo nagsisisi. It took me too long to realize my mistakes, Iha. Nagsisisi na talaga ako. Hindi ko nasabi sa'yo kagad ang totoo kasi natakot ako. Na baka iwan mo kami. Hindi ko naman hihilingin kagad na mapatawad niyo ako dahil alam ko na walang kapatawaran ang nagawa ko. Pero gusto ko lang malaman niyo na sobra talaga akong nagsisisi sa lahat. Dagdag pa nga ng lolo nito. Hindi niyo po kailangan humingi ng tawad. Kasi hindi ko rin naman po alam kung kaya ko na po kayong patawarin ngayon. Hindi po ako magpapanggap. Pero pamilya ko pa rin po kayo. Sa kabila ng sakit, mahalaga pa rin kayo sa akin. Hindi man po sa ngayon pero alam kong darating ang tamang panahon para dyan. Saad nga ni Kat. Ma'am, sir, hindi niyo po ako kailangan matanggap para kay Kat. Pero asahan niyo po na alagaan at mamahalin ko siya sa parang alam ko. Pipilitin ko pong gawin ang makakaya ko para maibigay sa kanya ang buhay na deserve niya. Kaya wag po kayong mag-alala. Kasi hindi man po ako perpektong lalaki pero makakasigurado po kayo na nasa mabuting kamay po siya. Mahinahon at magalang nga na wika naman ni Jake, bagay na nagpangiti kay Kat. Muli siyang tumingin sa lolo niya at nakita niyang tahimik lamang ito na nakayoko. Ang lola naman niya ay umiiyak na parang nasasaktan sa mga nangyayari. Maraming salamat po ulit sa lahat ng ginawa niyo para sa akin mula nung bata pa ako. Alagaan niyo po sana ang sarili niyo. Emosyonal at pinalnga na wika ni Kat. Tapos ay tumalikod na nga siya at naglakad na nga sila paalis ni Jake. Kasi ay nasabi na nga rin naman niya ang mga gusto niya. Apo, pagtawag nga ng lola niya dito, nang nasa gate na nga sila, kaya napatingin siya at niyakap ito. Hindi ko alam na ganito pala kabigat ang mga pinagdaanan niyo. Patawarin mo ko, Apo, kung wala akong nagawa para maprotektahan ka. Wika nga ng kanyang lola. Wala po kayong kasalanan, Lola. At hindi po ako galit sa inyo. Nakangiti pero lumuluha nga ang mata. Nasagot niya. Maaari ko ba kayong pasyalan kung minsan? Gusto ko rin sanang makilala ang anak mo, Apo. Tanong nga nito. Siyempre naman po, Lola. Tiyak na matutuwa po si Jacob kapag nakilala po kayo. Sagot niya at nang kumawala nga sa yakap,
Ang matanda ay nakangiti itong tumingin kay Jake. Ikaw nang bahala sa apo ko. Alagaan mo siya. Mahalin at huwag pababayaan. Paalala pa nga nito. Makakaasa po kayo. Nakangiti at magalang na sagot naman ng lalaki tapos muli na nga silang nagpaalam at nagpasyang bumiyahe na nga pauwi ng probinsya. Okay ka lang ba? Tanong nga ni Jake nang nasa biyahe na nga sila. Kaya tipid siyang ngumiti at tumango. Medyo malungkot. Pero kahit na papaano, magaan naman ang loob na nagawa kong sabihin kay Lolo ang lahat ng hinanakit ko. Sagot nga niya. Nakita at naramdaman ko ang sincerity ng lolo mo. At alam kong nagsisisi talaga siya. Wika nga ng lalaki. Ako rin naman. Pero hindi kasi biro ang ginawa niya eh. Hindi rin naman napipilit ang pagpapatawad. Kusa yung nararamdaman at kusa rin ibinibigay. Sa ngayon kasi, sariwa pa ang sakit at sugat. Kaya hindi ko pa yun magawang ibigay. Pero gaya nga ng sinabi ko, naniniwala ako na darating ang araw na tuluyan ko rin siyang mapapatawad. At sana, dumating ang araw na yun. Napatawad na rin niya ang sarili niya. Sagot nga niya bagay na nagpangiti nga sa lalaki. Kaya agad nitong pinagsiklop ang mga kamay nila. Alam mo, mamayang gabi patulugin natin si Jacob sa kwarto niya. Dapat nasasanay na nga siyang natutulog sa kwarto mag-isa. Napapangiti na wika pa ng lalaki. Ha? Bakit naman? Tanong niya. Siyempre, dapat tayo nang magkasama sa kwarto. Paano natin siya masusundan kaagad kung wala tayong privacy, di ba? Gihit nga ng lalaki at mahinang natawa. Mabilis na lumipas ang mga araw. Araw na naging linggo at linggo na naging mga buwan. Naging maayos naman ang lahat. Lumaki man sa marangyang buhay si Kat at sobrang arte noon. Pero unti-unti na niyang nakakasanayan ng simpleng buhay sa probinsya kasama ang mag-ama niya. In fact, sobrang saya nga niya. Sa bawat araw na kasama niya, ang mga ito, pakiramdam niya ay ang gaan lang ng lahat. Pagkatapos ng 3 buwan, pakiramdam nila ay tuluyan ng naghilom ang sugat na idinulot ng lolo ni Kat sa kanila. Kaya naman nang nag-isang dibdib sila, pagkatapos ng 5 buwan sa probinsya, ay nagpasya silang imbitahan din ito. Dumalo naman sila, kaya sobrang saya ni Kat. Pagkatapos ay muli silang naging emosyonal sa pag-uusap at tuluyan na ngang nagkapatawaran. Hindi nila pinilit na magpatawad. Kusa nila iyong naramdaman at ibinigay kasi ay pareho silang mabuting mga tao. Hindi rin naging madali at perpekto ang buhay mag-asawa nila. Nariyan pa rin ang nagkakaroon sila ng konting tampuhan kung minsan. Pero nakakatuwa lang kasi ay hindi nila pinatatagal ang kahit na anong hindi pagkakaintindihan at inaayos agad ang lahat. Good morning! Malambing ang bati nga nang nakangiting si Jake sa asawa. Isang umaga nang magising nga silang magkatabi sa kama. Good morning! Sagot naman ni Kat at napangiti ng dinampian nga siya ng mababaw na halik sa labi ni Jake. Nagugutom kami ng baby natin. Naglalambing at medyo inaantok na saad nga nito. Kaya marahang hinaplos ni Jake ang tiyan niya. Oo, sa pangalawang pagkakataon kasi nagdadalang tao nga siya. Pagkatapos ng mahigit 1 taong pagsasama, at hindi lang yun, kambal pa ang nasa sinapupunan niya. Ipagluluto ko kayo. Anong gusto ng asawa at mga baby ko? Malambing na tugon nga ng lalaki. Gusto namin ng mga baby yung paborito namin ng panganay natin. Adobong palaka. Natatawang saad niya. Asawa ko baka sumakit na naman ang tiyan mo. Nag-aalala na wika ni Jake. Jake, please. Ilang ulit na akong kumain noon pero hindi naman sumasakit ang tiyan ko eh. Nagkikrave talaga ako noon, please. Naglalambing na saad niya. Kaya mahinang natawa ang lalaki at tumango. Sige na. Huwag ka nang magpa-cute pa dyan. Pero konti lang ang kakainin mo ha. Gagawan din kita ng sandwich para kung sakaling magbagong isip mo at iinom ka ng gatas. Ani nga ng lalaki
kaya nakangiti nga siyang tumango. Sa dami ng pwedeng manahin ng mga baby natin, yung pagiging matakaw mo pa talaga ng adobong palaka. Dagdag pa nga nito. Kaya sabay nga silang natawa. Thank you Daddy Jake, I love you. Nakangiti na tugon nga nito. Kasabay nun ay ang pagkatok sa pinto ng nakasarang kwarto. Bukas po ang pinto, pasok! Wika nga ni Kat. Iniisip na mga magulang nga ni Jake yun pero nakangiting pumasok ang panganay nila. Good morning Kuya Jacob. Halos sabay na bati nga ng mag-asawa sa anak nila. Kumatok po ko, binigyan ko po kayo ng privacy. Malawak ang ngiti na saad nga nito, kaya sabay silang natawa. Good morning po, Mama, Papa. Good morning din po sa baby natin. Behave kayo dyan sa tiyan ni Mama, ha? Huwag niyong pahihirapan si Mama. Bulong pa nga nito, tapos ay hinalikan nga ang tiyan niya, bagay na nagpapangiti nga kina Kat at Jake. Noong mga naunang buwan na nagdadalang tao siya, ang dami niyang weird combinations ng mga pagkain na pinaglihian. Nariyan ang manggang kalabaw na isasawaw sa ketchup at kung ano-ano pa. Madalas nga sumasakit ang ulo ni Jake sa asawa pero hindi naman siya nagreklamo. Bagkus ay natutuwa pa nga siya at ginagawa naman ang lahat para mapagbigyan ng asawa. Pagkaraan pa ng ilang buwan ay muli nang iniluwal ni Kath ang buhay na nasa sinapupunan niya. Isang healthy baby boy na pinangalanan nilang Jackson at isang healthy baby girl na pinangalanan naman nilang Jackie. At sa pagdating ng kambal sa buhay nila at tila mas lalo pang naging matibay at masaya ang pagmamahala ng pamilyang binuo nila. Simple man ang naging kwento para sa iba ay tiyak na kapupulutan naman ito ng maraming mga aral. Mga aral na maaari nating madala at magamit sa kahit na anong sitwasyon man sa buhay. Alam nila Kath at Jake na hindi pa talaga dito nagtatapos ang lahat, bagkus ay ito pa lang ang tunay na simula, pero handa na silang harapin ang lahat. Basta magkakasama sila, at sana gaya nila kahit na papaano ay may natutunan din kayo. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni na Jake. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod.